Okay, mapagpalang araw po. Happy Rose Day po sa inyo. Happy Mother's Day din po sa mga nanay na nanonood ng video. Lagi niyo pong babatiin ng nanay ninyo. Kasi nanay ninyo yan. Ano po? Kasi kung wala nanay niyo, hindi kayo lumitaw sa ibabaw ng lupa. Ganun lang kasimple yun. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Buddy Bautista. Dito tayo sa Barangay 102. Siya po si nanay. Siya naman si... Sir Carmen, hello po, magandang tanghali po sa O, inyo. ano pangalan ni nanay? Dolores po. Ayan, Nanay Dolores. Doon sa amin sa probinsya, may barangay doon, Dolores. Kada sa mahal na araw, dinadayo yun. Kasi meron pong balon yun. Balon. Na hindi na umusan ng tubig yun. Ano nila pinaganda nila. Nung bata ako, tingmal na araw, pumunta kami doon. Masarap maligo. Lumalabas sa butas yung tubig talaga. Kaya lahat ng tao ron, doon sila kumukuha ng tubig. Panggamit nila sa bahay. Pero ngayon, hindi na yata ganun kabukan. Pero hindi natutuyuan. Dito sa ano po yun, no? Sa ilog po. Hindi ano yung bukal yan. Talagang, nung bata ko, talagang bumubulok yung tubig na ganyan eh. Talagang manawa ka sa tubig, malamig. Napakasarap maligo. Kaya yung biyaya ng Diyos yun. May libre. Mag-aaral po tayo ng Biblia, no? Ang pagdalaw ko po dito ay pagbisita pala, hindi pagdalaw, pagbisita ay tungkol po sa salita ng Diyos. Lagi po tayong nagpupunta dito every Sunday kasi nga hindi na po sila nakakapunta na simbahan. Dahil siyempre si nanay matanda na, si sister di kapasanan. Kaya nung makilala ko, ang ginawa ko, kung na lang ako pupunta. Para pagdadala ng salita ng Diyos. Amen? Ngayon, ang Biblia po, meron akong babasahin sa inyo. Itong nakalagay sa unang 1, chapter 5. Pero bago tayo abanti na sa ating pag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa, upang sa ganoon, kami po'y lubos na makinabang sa iyong salita. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. May hawak po akong Biblia, Manifest New Testament. Ang sabi po ni Juan, sa unang 1:5-9, tinatanggap natin ang patutuho ng tao. Ngunit lalong matibay ang patutuho ng Diyos. At iyon ang patutuho ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So, sa unang birada, may dalawang pangungusap na sinabi si Juan. Ano po? Ano yun? Tinatanggap natin ang patutuho ng tao. 1. Dalawa. Ngunit lalong matibay ang patutuho ng Diyos. Kung tinatanggap natin po yung patutuho ng tao, masigit po nating tanggapin ang patutuho ng Diyos. Yung patutuho ng tao, tao lang yun eh. Tao. Pero yung patutuho ng Diyos, masigit na importante po yun. At iyon ang patutuho ng Diyos tungkol sa kanyang anak ko. Ano ba yung patutuho ng Diyos sa kanyang anak? Yung kasi yung mahalaga eh. Hindi ko sinabing hindi mahalaga yung patutuho ng tao ha. Pero nakalagay dito, kung naniniwala tayo sa patutuho ng tao, mas lalong maniwala tayo sa patutuho ng Diyos. At ngayon, mayroong patutuho ng Diyos tungkol sa kanyang anak.
Oh. Sunod, verse 10. Sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutuhong ito. Yun. Kung nananalig ka sa anak ng Diyos, yun ang patutuho ng Diyos. Ang ganda, oh. Ang sino mang, individual ito, sino man nananalig sa anak ng Diyos, ang anak ng Diyos, si Jesus, ay naniniwala sa patutuhong ito. Ang problema lang dito, kaibigan, may problema. Anong problema yan? May naniniwala sa anak ng Diyos. Pero, merong mga taong hindi naniniwala sa anak ng Diyos. Sino yung hindi naniniwala sa anak ng Diyos? Dito po sa libro ng 1:8. Ganito pong sabi ni Jesus. Dito po sa simulan natin ang basa dito. Medyo mahaba pero talagang ganyan, nag-aaral tayo eh. Dito sa 8 ng 1, simulan natin sa 39. Sumagot sila, si Abraham ang aming ama. Kung kayo mga anak ni Abraham, tularan ninyo ang kanyang ginawa ni Jesus. 40. Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin, gayong sinasabi ko lamang ang katotohanan ng narinig ko sa Diyos. At hindi kanya ng ginawa ni Abraham. 41. Ginagawa ninyo tulad ng ginagawa ng inyong ama. Hindi kami mga anak sa labas. Tugon nila, ang Diyos ang aming ama. 42. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, pakaibigin ninyo ako. Sapagkat nagmula ako sa Diyos, hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. 43. Bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Sabi ni Jesus. Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniharal ko. 44. Ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang inyong ginagawa. Siya'y mamamatay tao na sa simula pa at kalaban ng katotohanan, at di matatagpuan sa kanya ang katotohanan kahit kailanman. Kung siya'y nagsisinungaling, likas ito sa kanya, sapagkat siya'y sinungaling at ama ng kasinungalingan. 45. Ngunit ang sinasabi ko'y ang katotohanan, sabi ni Jesus. Kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Yan. Ito palang mga taong ito na hindi naniniwala kay Jesus. Yung aral ni Jesus. Aral, turo, salita. Hindi po nila tinatanggap. Mismo nga Panginoong Yesus ang nagsabi. Kaya sila sinabihan na kayo'y mga anak ni Satanas. At kayo'y mga sinungaling. Anak kayo ni Satanas, sapagkat si Satanas ama ng kasinungalingan. Ito po yung mga taong hindi naniniwala kay Jesus. So kaya sabi dito sa unang 1, itong mga taong ito na hindi naniniwala sa patutuo ng Diyos patungkol sa kanyang anak, sila po'y lumalaban sa Diyos. Lumalaban sila sa Diyos.
Hindi lang sila lumalaban sa Diyos. Ang sabi pa dito ni Juan ay ito. Asa na yung verse 10? Ito. Unang 1:5, 10. Chapter 5, verse 10. Sino man nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patutong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. Yan. Itong mga sinabihan ni Jesus noon sa kanyang pangangaral, yung kanyang mga kababayang Hudyo, talagang hindi sila naniniwala sa kanya. Sila rin po yung nagsabi na ipako si Jesus sa krus. Hindi lang nila pinaniwalaan si Jesus. Sila pa yung sumigaw na ipako sa krus si Jesus. Yung mismong kalugar niya po, kabarangay niya, kapwa niya mga Hudyo. Ang sabi ni Juan, mga sinungaling kayo. So, yung sinungaling po sa Biblia, binasa natin sa unang 1 ay 1:8:44, sila po'y anak ni Satanas. Anak ni Satanas. Kasi sinungaling sila eh. Ano ba yung patutuho ng Diyos patungkol sa kanyang anak? Napakahalaga patutuho na yan. Dito po sa Hebreo, chapter 1, verse 8, ganito po naman na nakasulat. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang nagsasalita ang Diyos patungkol sa kanyang anak. Ang iyong trono, O Diyos, magpakailanman. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So, anong sabi ng Diyos sa kanyang anak? Ito po, tinawag niyang Diyos sa kanyang anak. Ngayon, yung mga naman taong hindi naniniwala sa salita dito, di lalabas, sabi nila, di dalawang Diyos. Hindi po binibilang ang Diyos sa Biblia. Iba po yung ama, iba po yung anak. Mag-father and son po sila. Ito yung sinasabi po sa San Mateo, nang magtanong po si Jesus sa kanyang mga apostol. Tinanong niya ang kanyang mga apostol, sila Pedro. Ang sabi ni Jesus sa kina Pedro ay ganito. Dito po sa Mateo 16:15, sabi ni Jesus, kayo naman, ano ang sabi ninyo, sino ako? Tanong niya sa kanila. Sino ako? Sabi ni Jesus. Ang tanong niya ito sa mga apostol, sila Pedro. Sumagot si Pedro sa verse 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nung magtanong si Jesus kung sino ako para sa inyo, maliwanag ang sagot. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Tuloy. 17. Sinabi sa kanya ni Jesus, magpalad ka, Simon na anak ni Jonas, si Pedro po yan, sapagkat ang katotohanan ito hindi ipinayag sa iyo ng sino man tao, kundi ng aking amang nasa langit. Sino po yung sumagot o nagpahayag ni Pedro? Ang sabi ni Jesus, ang aking ama na nasa langit. Kaya ang tanong, sino ako? Sabi ni Jesus. Kaya ang sagot ng Diyos, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. So maliwanag po, maliwanag. Siya ay anak ng Diyos.
Kaya ang kinukwento ng Diyos dito sa unang 1 ay walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesus. Yung patutuho ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Yung problema po, hindi po nila matanggap si Jesus ay Diyos. Siya yung tinatawag na Hebreo 1:8. Ulitin ko sabi ng Diyos sa kanyang anak. Hebreo 1:8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, o Diyos, ay magpakailan pa man, ikaw ang mag-aharing may katarungan. Maliwanag po, tinawag ng Diyos si Jesus na kanyang anak. Yun lang hindi po matanggap ng ibang tao. Maniwala kami dyan. Kasi kung tatanggapin mo nga naman Diyos si Jesus, lalabas ang sabi nila, dalawa na pala ang Diyos. Hindi po binibilang ang Diyos. Kaya pag hindi ka naniwala sa sinabi ng Diyos, lalabas na sinungaling ka. At pag sinungaling ka, hindi ka naniniwala, sabi ni Jesus, anak ka ng dyablo. Mahirap po yan. Meron pala sa Biblia na mga anak ni Satanas sa mga tao dito sa lupa. Akala natin po, kasi siyempre tayo, kung wala tayong alam sa Bible, ganito, tayong tao, tatay at nanay natin, pareho silang tao. Pero sa Biblia po pala, may tinatawag na anak ni Satanas dito sa ilalim ng lupa o dito sa ibabaw ng mundo. Ang alin yon? Yung hindi naniniwala sa patutuho ng Diyos. Anong patutuho ng Diyos? Ang kanyang anak ay tinawag niyang Diyos. Ano pa? Sa verse 10 naman na nakalagay ay ito. Sinabi pa rin niya, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng sangkalupahan at ang iyong kamay ang gumawa ng sangkalangitan. Ano pa ang tawag ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus? Panginoon. Siya pala yung gumawa ng lahat na nakikita po natin. Ang gumawa pala ang ating Panginoong Jesus. Nung si Tomas at Jesus po nagkaroon ng enkwentro. Tingnan niyo po kung ano sagot ni Apostol Tomas. Si Tomas na maduda. Dito po sa chapter 20 ng 1, nung nag-uusap po si Jesus at si Tomas, dito po sa uling talata na natin kunin. Ito, sabi niya kay Tomas, ay sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka ba sapagkat nakita mo ako? Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. So maliwanag po ang sabi ni Jesus kay Tomas. Naniniwala ka na ba? Sapagkat nakita mo ako. Kasi no, sinabi po ng mga apostol na si Jesus Christ ay nagpakita sa kanila. Siyempre, kinwento nila kay Tomas. Ang sagot ni Tomas, hindi ako naniniwala. Hanggat hindi ko nakikita yung butas sa kanyang palad at saka yung butas sa kanyang tagiliran. Kaya nung magkita sila ni Jesus, after 8 days, nagtagpo po silang dalawa. Anong sagot ni Tomas sa 28? Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko.
Yung pananampalataya ni Tomas kay Jesus, nang nakita niya, ang tanging nasagot niya po ay, Panginoon ko at Diyos ko. Yun din po ang nakalagay sa Hebreo 1:8 at 10. Si Jesus po ay Diyos at Panginoon ng ating buhay. Kaya, alam niyo po, hindi naman po mahirap po nawahin ng Biblia. Nakasulat na. Tagalog na Tagalog, letra por letra. Kaya hindi na po kayo mahihirapan kung magbabasa lamang kayo ng Biblia. So, pag hindi po kayo naniniwala sa patutuo ng Diyos patungkol sa kanyang anak, mga sinungaling kayo. At ang sinungaling ay anak naman ng Diablo. Purihin ng Panginoon. Lagi niyo pong tatandaan yan. Sa Biblia po ang makukuha ang tamang aral. Hindi po sa ating kaisipan. Hindi sa mga kung saan natin binulot. Sa Biblia po yan. Salamat Panginoon Diyos, pinatutuho mo sa amin ang patungkol sa iyong anak. Salamat po. Pagpalain mo po ang tahanan ito, Diyos, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Dito po ang inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Kasama ko po si Sir Carmen at saka si Nanay Dolores. Dito po sa Barangay 1, Sony. God bless us. Bye. Kaway na. Nay, koy na kayo. Ayan.